I remember somewhere dito ako banda nakaupo nung last time na nagpunta ako dito and attended the Mass of Pope Francis para dun sa installation ng pallium ni Bishop Bendico. So, nostalgic lang yung experience and yung feeling na nandito ako muli sa St. Peter's Basilica. Magandang araw po muli sa inyo. Nandito pa rin po ako ngayon sa Rome, Italy. At ito po ang ikalawang araw namin dito sa Roma. Pero unang buong araw namin na pamamasyal. Unang buong araw namin na nag-pilgrimage, kumbaga. At napaka puno ng araw namin sa ngayon. At nais kong ikwento kung ano ba yung nangyari dito sa amin ngayon. First time ko po na ma-encounter at ma-experience ang tinatawag na papal audience. Ano ba yung papal audience? No? Every Wednesday, ang Santo Papa ay lumalabas at nagbibigay ng kanyang reflection or catechism. Merong babasahin na gospel at bago yon, lilibot ang Santo Papa sa loob ng St. Peter's Square kung saan naroon kami, yung mga mananampalataya, lahat ng mga nais makita at makalapit sa Santo Papa. So, ang sarap ng pakiramdam dahil sa tuwing ako ay nandito sa Roma, lagi ako nagkakaroon ng pagkakataon na kahit papaano makasulyap man lang sa Santo Papa. Nung una kong pagkakataon na makarating dito sa Roma, ako ay mapalad at nabiyayaan ng pagkakataon makaharap mismo ang Santo Papa at makahalik sa kanyang kamay dahil ako po ay naging representative ng Quiapo Church kasi meron pong gathering ng mga basilicas and shrines sa buong mundo at ako ang pinadala noon ng aming rektor na si Monsignor Hernando Coronel or Ding Coronel para mag-represent sa Quiapo Church. At dahil doon, kami kasama ng lahat ng mga parish priest at mga naka-assigned na mga pare sa shrine and basilica sa buong mundo ay nagsama-sama para sa isang gathering. At yun yung aking unang encounter sa Santo Papa na makalapit, makahalik at makaharap siya ng malapitan talaga. No? Nice kong i-share yung litrato namin dito para makita ninyo po kung ano ang nangyari doon sa kinukwento ko kung paano at gaano ako kalapit sa Santo Papa. At yun namang pangalawang beses ko na sulyap sa Santo Papa naman ay noong isang taon. Noong ako ay naparito rin, ako ay nakadalo, nakapag-concelebrate sa banal na misa kung saan andun ang Santo Papa dahil yun yung installation ni Bishop Bendico, ang obispo ng Baguio City, installation ng kaniyang pallium. Kaya masayang-masaya ako na ngayon sa pangatlong pagkakataon nasulyapan ko muli ang Santo Papa at sa tuwing makikita ang Santo Papa, hindi ko alam ang mapapaliwanag sa nararamdaman ko. At marahil marami ring nakaramdam noon nung nakita nila ang Santo Papa noong siya'y dumalaw sa Pilipinas. No? Yung kakaibang saya, kakaibang blessing na nasulyapan ang isang banal na pare, banal na obispo sa katauhan ni Pope Francis. Kaya kanina, masayang-masaya ang aming grupo na kami ay nakadalo ng papal audience. At pagkatapos noon, kami naman ay naglibot sa Vatican Museum. Itong Vatican Museum na to isa sa mga pinakamalaking museo sa buong mundo. At nais kong ibahagi sa inyo yung mga nakita ko sa loob ng Vatican Museum. This is my third time na rin na makapasok sa Vatican Museum at hindi pa rin ako nasasanay at nagsasawa na makita yung mga iba't ibang mga
Italian arts, especially yung mga paintings na gawa ni Michelangelo, na kung saan tampok yan doon sa Sistine Chapel. Sa huli ng Vatican Museum, yung Sistine Chapel ang makikita. Ang Sistine Chapel, dito ginaganap ang eleksyon ng Santo Papa. Na kung matatandaan natin, nung na-elect si Pope Francis, doon nagsama-sama ang lahat ng mga kardinal sa buong mundo upang ihalal ang Santo Papa. At ganoon din, doon din ginaganap ang conclave, mga meeting ng mga obispo at kardinal sa buong mundo. At sa loob noong chapel na yun ay makikita yung painting ni Michelangelo na depiction of the creation. Nandun si Adam and si Adam, no? At napakaganda. Hindi ko mapaliwanag kung paano, bawal kasi magkuha ng mga litrato at video. So, yung ibang mga paintings na nakita ko, maaring maipakita ko rin. Yan, yun lang yung mga kaya kong picturean at videohan kasi yun lang yung mga parteng allowed. So, ngayong araw na to, punong-puno at napakasaya ko na muling makabisita sa Vatican, muling makita ang Santo Papa, muling makapasok sa Vatican Museum, at muling makapag-ikot sa St. Peter's Basilica. Kung matatandaan, nandun din ako last year, at gaya na sabi ko, umaten ako ng banal na misa kasama ang Pope Francis. Medyo marami at itutuloy ko ang kwento bukas dahil bibisitahin naman namin ang 4 major basilicas dito sa Roma. Pero sa araw na ito, tayo muna ay magmilay ng ating ebanghelyo. Our gospel for today is taken from St. Luke. Herod the Tetrarch heard about all that was happening, and he was greatly perplexed, because some were saying, John has been raised from the dead. Others were saying Elijah has appeared. Still others, one of the ancient prophets has arisen. But Herod said, John I beheaded. Who then is this about whom I hear such things? And he kept trying to see him. The Gospel of the Lord. Meron tayong kasabihan sa Tagalog, yung matakot ka sa sarili mong multo. Narinig niyo na po ba yon? Yung kasabihang ito ay nangangahulugan na yung ginawa mo ay maaaring bumalik sa iyo. Parang ganito kung nakita o parang ganito inilalarawan yung naramdaman ni Haring Herodes. Kung matatandaan natin yung kwento nung pagpugot kay Juan Bautista, naalala niyo ba yon? Hindi ba si Haring Herodes ang nagutos na papugutan ng ulo si Juan Bautista nang dahil sa nagustuhan niya yung sayaw ni Herodias at napangako niya sa dalaga na ibibigay ang lahat, kahit pakalahati ng kanyang kaharian, ano man ang hilingin ng dalaga. At dahil itong si Herodias ay tinatamaan gaya ni Haring Herodes sa mga pangaral nito ni Juan Bautista, dahil itong si Haring Herodes, hindi ba, inasawa ang asawa ng kanyang kapatid, si Herodias. Kumbaga, inasawa niya, asawa siya ng kanyang kapatid, inagaw niya. At dahil doon, wala silang makuhang paraan kung paano makaganti, paano mabalikan ito si Juan Bautista. At nagamit ang pagkakataon, nang sabihin ng hari, ibibigay niya kahit anong hilingin ng anak ni Herodias. At yun na nga, hiniling
ang ulo ni Juan Bautista. Kaya siya napugutan. At ngayon, sa ating ebanghelyo, medyo parang natatakot, napapaisip itong si Haring Herodes sapagkat meron siyang naririnig tungkol kay Jesus. Isang tao na nakakagawa ng milagro. Isang tao na parang si Juan Bautista, gaya ng sabi ng ilan. Pero sabi naman ng ilan, siya daw si Elias. Kaya nagugulumihanan ng isip ng hari sapagkat hindi niya mapagtanto paano nangyari na napatay na si Juan Bautista, pero paano nangyaring ang sabi-sabi ay si Jesus, ay si Juan Bautista. Talaga nga naman siguro, no? Kung guilty ka, mapapaisip ka. Kung guilty ka, matatakot ka. Ito yung nakita kong nararamdaman ng hari sa kanyang ginawang kasalanan at kasamaan. Binabalikan siya ng kanyang nakaraan. Matakot sa sariling multo. At marahil, marami sa atin nakakaranas ng ganito. Sa tuwing tayo ay nakakagawa ng mali, sa tuwing tayo ay nakakagawa ng kasalanan, hindi ba parang tuwing malapit na itong mabuking, natatakot tayo? Kapag malapit na itong maisiwalat, kinakabahan at natatakot tayo. Kasi takot tayo sa sarili nating multo. Walang tao na gusto mabalikan ng kanyang nagawang kasamaan. Walang taong gusto magantihan ng nagawa niyang mali. Hindi naman talaga gusto ng tao ang masaktan. Pero nakakapagtaka, bakit tayo nananakit? Bakit tayo nanloloko ng iba? Bakit tayo nananakit o naninira ng iba kung ayaw rin naman nating gawin ito sa atin? Kaya nga hindi ba? Ang gininto ang aral, gawin mo sa iba ang nais mong gawin sa'yo ng iba. Ito yung aral na pwede nating mapulot. Kung ayaw mong mangyari na mabalikan ka ng mga nagawa mong kasamaan o nagawa mong mali, bago mo palang gawin, isipin mo na. Yung ginagawa mong masama, pag-isipan mo na. Yung ginagawa mong mali, baguhin mo na habang may panahon pa. Yung ginagawa mong lihim na kasalanan, itama mo na habang may pagkakataon pa. Dahil hindi natin gusto na maaring magbalik ang lahat ng ito bilang ganti sa atin. Sa ating pananampalataya, wala tayong karma na pinaniniwalaan. Pero the natural flow of life is what you do may also come back to you. What you do may also come back to you. Ganun lang naman Kung naging mabuti ka sa iba, mabuti rin ang babalik sa iyo. Kung naging maganda ang pakikitungo mo sa iba, magiging maganda rin ang pakikitungo sa iyo dahil bibiyayaan ka ng Diyos. Bibiyayaan ka ng Diyos ng mga bagay na ginaganti o ibinapakita mo rin sa iba. That's the natural flow. At maging sana, ito yung ating dynamic sa buhay. Yung laging gumawa ng kabutihan. At kung may gagawing kasamaan, una pa lang, pag-isipan. Pag-isipan. Alam ko maraming tukso, pero hawak pa rin natin ang pagdedesisyon kung tayo mahuhulog sa tukso. Tandaan, matakot ka sa sarili mong multo. Dahil hindi mo alam, baka ang ginagawa mong kasamaan, maaring ibalik sa iyo.